Mga Lodi, don't skip ads po tayo. Maraming salamat sa patuloy ninyong pagsuporta. Paki-like and share naman dyan mga Lodi. At sa mga gustong mag-donate sa ating GCash or regular na load, mag-comment lang po tayo. Para patuloy tayong makapag-upload ng mga bagong kabanata. Marami pong salamat. Subaybayan natin ang kwento ng isang kabataang nangarap para sa kanyang mga mahal sa buhay. Mula sa pinakamahina tungo sa pinakamalakas. Alamin natin ang kwento ng kanyang buhay. Kabanata 2371 hanggang Kabanata 2400. Kabanata 2371. Hehe. Gaya ng inaasahan sa Earth Tribe, hindi lang nila nahuli ang Sky Demon, kundi pati na rin ang magandang babae mula sa tao ay naging bilanggo. Sa huling-huli na ito, tiyak sulit na ang kalahating taon ng paghihirap para sa amin. Nagtawang sabi ng isang binata. Umupo siya agad kasama ang iba niyang kasamahan, at bilang mga kakompetensya, natural na naghihigitin sila, pero mas malakas talaga ang Earth Tribe kaysa sa kanila. Babae mula sa tao. Nakangisi si Yehan at napalingon. Maaari kaya ang pamilyar na anyo mula sa likod kanina ay mula sa lahi ng tao. Ngunit sino ang babaeng nahuli ng Earth Tribe? Paano siya napunta sa prehistoric land at naging parang kalakal pa ng Earth Tribe? Lalim na nag-isip si Yehan. Nais lang niyang makita kung sino ang nasa likod ng sulyap kanina. Kung ang tao nga ang nasa likod, sino siya? Big villain, wala na ang mga tao mula sa Earth Tribe. Habang nagmumuni-muni si Yehan, umakyat muli ang mga tao mula sa Earth Tribe at bumalik sa dati ang katahimikan sa restoran. Mayabang na tao, kapag may pagkakataon, dapat mong pabagsakin ang Earth Tribe nila. Ang ibang koponan ng tagapagbilanggo sa restoran ay may malalim na titig. Hindi binigyan ng pansin ni Ling Chanba ang iba pang koponan sa restoran. Tumingin si Yehan, tumayo, at sabi, "Pero na, wala na tayong magagawa dito." Pagkapasok sa kanilang kwarto, hindi pinayagang sundan ni Shaoli si Yehan. Lalo pang naging mausisa si Yehan tungkol sa babaeng nahuli ng Earth Tribe. Sigurado siya, dapat nagkaroon siya ng contact sa babaeng ito. Kung ganun nga, gusto niyang malaman kung sino siya. Tila maghihintay na lang hanggang sa dilim. Tumingin si Yehan sa labas ng bintana. Papalubog na ang araw at ilang oras na lang bago gabi. Upang malaman kung sino ang babaeng tao na nahuli ng Earth Tribe, kailangan niyang alamin ito ng mag-isa. Hindi nagtagal, natakpan ng dilim ang buong lupain. Maliwanag pa rin ang lungsod sa gabi, at hindi hamina ang masiglang kapaligiran. Sa kwarto ng inn, nakaupo si Yehan ng cross-legged. Sa dilim ng gabi, naging kakaiba ang kanyang mga mata. Sa pamamagitan ng clairvoyance, sinuri niya ang buong inn. Halos lahat ng tao sa inn ay nagpa-practice. Upang hindi mahuli, tanging sa oras na ito lang pwede suriin ni Yehan ang inn at hanapin ang babaeng nahuli ng Earth Tribe. Halos hindi simple ang karamihan sa mga tao sa inn. Ang mga koponan ng tagapagbilanggo na palaging humaharap sa mga bilanggo ay hindi madaling guluhin, at hindi alam ni Yehan kung may malalakas na tao na sumusunod sa kanila. Sa isang iglap, bawat halaman at puno sa inn ay nasa isip na ni Yehan. Nakita niya ang ilang koponan ng tagapagbilanggo at ang mga huli nila. Mahigpit ang pagbabantay, anumang galaw ay maaaring gisingin ang lahat sa inn. Ngunit sa mga huli, wala ang hinahanap ni Yehan. Natuklasan din niya na hindi siya nag-iisa sa pag-iimbestiga sa inn. Habang siya ay nagmamasid, hindi nila alam si Yehan. Interesante, ngumiti si Yehan, at patuloy ang kanyang clairvoyance. Nakalok si Yehan sa isang malalim na courtyard sa likod ng inn. Naiiba ito sa lugar kung saan itinatago ng ibang tagapagbilanggo ang huli. Sa dilim ng gabi, may bahagyang lumot sa lupa, at may dilaw na enerhiya na dumadaloy. Nang sumulyap si Yehan gamit ang clairvoyant eyes, nakita niya ang dumadaloy na kaki-yelo na enerhiya, tila may nakakita sa kanyang mata. "Sino ka?" Mula sa deep courtyard, lumabas ang malamig na sigaw ni Moran, na tila nakakaabot sa isip ni Yehan. Agad niyang tinanggal ang clairvoyance. Sa courtyard, may matalim na mata na nakatingin sa gabi, napakadilim ng tingin. Ramdam nito na may naniniktik. Mga ilusyonadong tao, kung akin ang Earth Tribe, huwag ninyong gahamanan. May malamig na ngiti sa labi ng madilim na malakas na tao. Ang titig niya ay mas nakakatakot. Powerhouse mula sa Heavenly Demon Realm. Huminga ng malalim si Yehan. Sa deep courtyard, may malakas na tao mula sa Sky Demon Realm, at may barrier. Kung matamaan ito ng kahit sino, magigising ang Sky Demon Realm. Mabuti na lang at mabilis siyang umatras, hindi nahuli ng malakas na tao.
Ganito kastrikto ang depensa, mukhang dito pinakakulong ng Earth Tribe ang mga bilanggo. Sayang, hindi pa natin alam ang nangyayari sa loob. Pansin ni Yehan. Natapos niya ang clairvoyance inspection sa buong inn. Hindi na siya nagpatuloy. Kung puwersahin niyang pasukin ang barrier, matutuklasan siya ng Sky Demon Realm. Nagpa siya si Yehan na pansamantalang huminto. Sa harap ng Sky Demon Realm, wala pa siyang lakas at tapang. Sa huling pagkakataon na nakagawa siya ng marka sa isang malakas sa Sky Demon Realm, itinuturing na milagro. Ngayon, ayaw niyang pangganibin ang sarili. Isang gabi ang lumipas, at kinabukasan, biglang bumukas ang mga mata ni Yehan. Ang mga tao sa Deep Courtyard ay nagsimulang gumalaw. Buong gabi niyang binantayan ang galaw. Ngayon, nawala na ang enchantment sa Deep Courtyard. Saan na kaya napunta ang malakas mula sa Sky Demon Realm kagabi? Kabanata 2372. Sa abot ng kanyang mata, may 5 malalaking bakal na hola sa Deep Courtyard. Ang lahat sa loob ng mga hola ay nakadina sa kanilang mga buto, at sa 2 hola, nakalock pa ang bakal na kadena. Halos lahat ng pangunahing buto sa katawan ay nakalock kahit bahagyang galaw ay masakit na. Nakatuon ang tingin ni Yehan sa isa sa mga hola. Ang tao sa loob ay isang media-edad na lalaki, may mukha na puno ng galit. Ang kanyang mga mata ay patuloy na naglalabas ng nakakatakot na killing intent, nakakatakot at napakasama ng tingin. Nang tinitigan ni Yehan, agad niyang naramdaman ang nanginginig na puso. Nakakatakot ang kanyang mga mata. At ang taong ito ay isang Heavenly Demon Realm exile na nahuli ng Earth Tribe, isang malakas na eksperto ng Sky Demon Realm na may nakakatakot na lakas. Pagkatapos, napadako ang tingin ni Yehan sa susunod na hola. Sa loob ng hola, may isang babae na nakasuot ng puti, nakaupo ng cross-legged, bahagyang nakapikit ang mga mata, ang kanyang buhok na tila may 3,000 hibla ay magulo, at mahina ang hininga. May 8 punto sa katawan niya na tinusok ng bakal na kadena, at ang puting damit ay natabunan ng dugo, napakahiya ang anyo. Ngunit nang tumutok ang clairvoyance ni Yehan sa mukha ng babae, namangha siya. Hindi niya inakala na ang babaeng nahuli ng Earth Tribe ay siya. Halos imposibleng mangyari sa pananaw ni Yehan, ngunit narito ang katotohanan sa harap niya. Siya nga pala, huminga ng malalim si Yehan, at ngayon alam na niya kung bakit pamilyar ang anyo mula sa likod kanina. Sa Deep Courtyard, mahina ang aura ng babaeng nakasuot ng puti. Ang magulong buhok ay nagpapahiya sa kanya, ngunit hindi nito natatabunan ang kanyang walang kapantay na kabataan at dalagang aura. Bago makilala ang babaeng ito, iniisip ni Yehan ang lahat ng posibilidad. Ngunit hindi niya inakala na ang pamilyar na anyo mula sa likod ay siya rin. Kung iuulat ito sa Tianshu region, yayanig ang buong rehiyon. Naibagsak sa ganitong punto. Tunay na karma. May ngiti sa gilid ng labi ni Yehan, naaalala ang nakaraan, tinusok siya sa buto-buto ng buong katawan, at naroon ang babaeng ito sa tabi niya, at halos kitilin ang buhay niya. Sa sandaling ito, sa ilalim ng clairvoyance ni Yehan, ang mga tao mula sa Earth Tribe ay nagsimula ng umalis, iniwan ang inn kasama ang kanilang mga huli, at patungo sa labas ng lungsod. Nakita ito, na nahimik si Yehan sandali, at pinangunahan si Shaoli upang makahabol. Ano man ang mangyari, ang babaeng ito ay guro ni Yeching. Ang dahilan kung bakit nakaligtas si Yeching nang dumating sa mundong ito at naging Fairy King body ay dahil sa babaeng ito, Saint Emperor Yiyao. Oo, ang babaeng tao na naging bilanggo at nahuli ng Earth Tribe ay si Saint Emperor Yiyao. Ngunit hindi naiintindihan ni Yehan, paano napababa sa ganitong antas ang cultivation base ni Saint Emperor Yiyao. Matapos ang labanan sa lahat ng powerhouses ng Kang Clan sa Yaoqi Palace, halos nawasak ang Yaoqi Palace. Maliban kay Holy Palace Master Lianin at kanyang mga disciples na nakaligtas, nawala si Saint Emperor Yiyao. Ngunit ngayon, muling lumitaw si Emperor Yiyao sa harap ni Yehan, at napunta siya sa ganitong sitwasyon. Tulad ng sinasabi ng karmic cycle, hindi maganda ang retribution. Bagamat ang 12 palaces of Chenkun ang nangibabaw sa Jiuyu City noong simula, kasabwat din si Emperor Yiyao. Ngayon, tila nasubukan niya ang hirap na tiniis ni Yehan sa Jiuyu Terrace. Masakit. Big Villain, bakit natin sinusundan ang Earth Tribe? Sa tabi ni Yehan, tanong ni Shaoli na may pagkalito. Nakita niya ang mga anino ng Earth Tribe at kanilang mga huli, at kahit alam niyang interesado si Yehan sa Earth Tribe, hindi niya alam ang layunin nito. Siyempre, pagnanakaw ito. Ngumiti si Yehan, at tumingin sa paligid. Ramdam niya, hindi sila nag-iisa sa pag-espiya sa Earth Tribe. Hindi siya nag-iisa sa pagbantay sa mga Earth Tribe. Hoy! Hindi ka ba nabaliw? Malakas ang Sky Demon Realm sa Earth Tribe.
Napansin ni Xiaoli. Bakit susunduan ni Yehan ang Earth Tribe para magnakaw? Wala namang pakinabang. Ngumiti si Yehan, huwag mag-alala, may mga kakampi tayo, at tiyak may tutulong sa atin para harapin ang Earth Tribe. Nakita ang pagkadismaya sa mukha ni Xiaoli. Sino pa ang makakatulong kay Yehan dito bukod sa sarili niya? Hindi ipinaliwanag ni Yehan, at hindi na malayo ang City of Destruction. Naniniwala siya, ang mga nasa dilim ay mas mainip kaysa sa kanya at tiyak na mauuna sa pag-atake sa Earth Tribe. Dito darating ang pagkakataon ni Yehan. Sa kaguluhan, ililigtas niya ang babaeng ito, Saint Emperor Yiyao. Hindi nagtagal, wala pang kalahating oras mula nang sundan nila ang Earth Tribe, at lumitaw na ang apat na puwersa sa kalangitan sa paligid ng Earth Tribe. Bagamat hindi ipinakita ang tunay na lakas, madaling hulaan kung sino sila. Buong gabi akong naniniktik, kaya makaya nyo na ba ngayon? Nang makita ang apat na puwersa, ngumiti ng malamig ang Heavenly Demon Realm ng Earth Tribe, sumiklab ang bloodthirsty killing intent. Nagtatago-tago, huwag ninyong isipin na hindi namin alam kung sino kayo. Ngayon na nandito kayo, iligtas ang buhay nyo. Sigaw ni Ling Chanba, at ramdam ang makapal na lakas ng lupa na sumiklab mula sa kanyang katawan. Halos nagngangalit ang buong lupa sa kanyang galaw. Kabanata 2373. Bigla, kumilos lahat ng tao mula sa Earth Tribe. Ang apat na puwersang dumating dito ay hindi mahina, at may isa pang malakas na tao mula sa Heavenly Demon Realm sa kanilang hanay. Agad kumalat ang tunog ng nakakatakot na labanan sa buong paligid. Maghintay dito, sinabi ni Yehan kay Xiaoli nang makita ang simula ng labanan sa malayo. Isinuot na niya ang itim na robe na bumabalot sa buong katawan niya. Umiihip ang malakas na hangin, kumislap ang katawan ni Yehan, at lumitaw siya sa gitna ng labanan sa ere. Lumitaw ang Meteor Sword sa kanyang kamay, at isang nakakatakot na puting liwanag ng espada ang sumiklab sa kalangitan. Hinito niya ang Meteor Sword, at ang puting liwanag ng espada ay halos hatiin ang bakal na hola na nakakulong kay Emperor Yiyao. Ngunit nang tumingin si Yehan sa anyo sa hola, agad na lumubog ang kanyang mukha sa seryosong ekspresyon, at naging madilim ang buong hitsura niya dahil ang babaeng nasa loob ng hola ay hindi na si Holy Emperor Yiyao. Nakuha ko na. Kumislap sa isip ni Yehan ang iniisip na ito, ngunit sabay din siyang nakaramdam ng matinding banta na nagpapakilabot sa kanya na nagmula sa isa pang hola. Ang Heavenly Demon Realm Exile na nahuli ng Earth Tribe ang nagbigay ng banta. Hey! Mukhang marami rin ang may galit sa Earth Tribe ngayon. Kung hindi ka naghanda, sigurado kang mabibigo. Ngumiti ang exile ng Sky Demon Realm kay Yehan, at biglang sumabog ang kanyang killing intent mula sa nakakatakot na mga mata. Biglang natunaw ang bakal na kadena na nakakadena sa kanya, at nagwasak ang hola. Lahat ng ruta ng pagtakas ni Yehan ay nablock. Galing ka ba sa Earth Tribe? Hindi ba ang balita na nahuli ng Earth Tribe ang mga Heavenly Demon Realm Exiles ay totoo? Ang malalim na tinig ni Yehan. Nasa loob siya ng bitag na inihanda ng Earth Tribe. Paano ka makalakas loob na atakihin ang Earth Tribe, batang demonyo? Palaluka, ang Earth Tribe ay nakahuli ng mga Heavenly Demon Realm Exiles, at nakahuli rin ng magandang babaeng tao. Pero dapat narating na ninyo ang City of Ruin, at kayo na may masamang intensyon, pumunta kayo sa impyerno. Biglang naging sibat ang bakal na kadena sa kamay ng kalaban, dumiretso sa katawan ni Yehan na parang kidlat. Nang harapin ang malakas na tao mula sa Sky Demon Realm, mabilis na umatras si Yehan, at seryoso ang kanyang mga mata. Sa harap ng ganitong kalakas, makakatakas ba siya ng ligtas? Ang nakakatakot na bakal na kadena ay parang sibat, tumutusok sa kanyang posisyon, at ang hangin ng galit ay parang baliw na sumasabog. Sa ganitong malakas na kalaban mula sa Sky Demon Realm, ang unang naiisip ni Yehan ay umatras. Ang nakapipigil na lakas ay labis para sa kanya. Ang huling beses na napinsala niya ang malakas na tao sa Sky Demon Realm ay sa sorpresa. Ngunit ngayon, ang malakas na tao sa Sky Demon Realm ay may nakakatakot na killer move, at hindi bibigyan ng pagkakataon si Yehan na mabuhay. Nakahanda na siyang patayin si Yehan sa isang hampas lang. Batang demonyo? Mula nang mag-focus ka sa Earth Tribe, nakatakda ka ng mapunta sa impyerno, mamatay ka. Ang tinig ng Heavenly Demon Realm Powerhouse ng Earth Tribe ay kasing lamig ng hangin. Bigla, dumating na ang nakakatakot na sibat sa harap ni Yehan, na umatras, at halos tumusok sa katawan niya. Mabilis ang galaw, at parang madaling punitin ang kalangitan sa harap niya. Lumamig ang mga mata ni Yehan, at naglabas ng alon ng pulang demonic power mula sa kanyang katawan. Ang kapangyarihan ng demonyo ay nagtipon sa kanyang palad, at naging pulang sibat.
Wala nang paraan si Yehan kundi harapin ang atake ng malakas na tao mula sa Earth Tribe. Kapangyarihan ng demonyo, namangha ang kalaban. Ang batang demonyo sa harap niya ay may taglay na kapangyarihan ng demonyo. Napakabihira ng ganitong lakas. Hindi ko akalain na isa kang fearless genius. Kaya pala matapang ka. Ngunit, batang 5 Revelations Demon Venerable, isa kang fearless genius, nakatakda kang mamatay sa aking kamay. Galit na galit ang mukha ng malakas na tao, tila ang kahusayan ni Yehan ang nagpasiklab ng kanyang murderous intent. Hindi niya inisip ang tunay na pagkakakilanlan ni Yehan. Biglang nagbanggaan ang bakal na kedena at pulang sibat ni Yehan, at agad itong nagwasak na parang apoy na nakaharap sa baha, walang panlaban. Nararamdaman ni Yehan ang puwersang sumasabog mula sa lupa sa ilalim niya na halos nagkulong sa kanya. Ang sibat na bakal ay patuloy na tumutusok sa katawan ni Yehan ng mabilis, halos hindi mapigilan. Sa ganitong distansya, paano makakaya ni Yehan ang lakas ng demonyo na noon? Kabanata 2374. Ang bakal na kedena ay tumusok sa katawan ni Yehan ng walang hadlang, dumaan sa kanyang kanang balikat. Sa impact na ito, ramdam ni Yehan na parang nabasag ang kanyang mga buto. Mamatay ka! Galit na galit ang malakas na tao mula sa Heavenly Demon Realm ng Earth Tribe, at ang bakal na kedena na tumusok sa katawan ni Yehan ay nanginginig, parang sa bawat panginginig nito ay mabubuwal ang buong katawan ni Yehan. Kapangyarihan ng lupa. Malamig ang mga mata ni Yehan, at ramdam niya ang puwersa ng lupa na sumisiklab mula sa paligid. Ang ganitong kapangyarihan ay nakakulong sa kanya sa isang nakakatakot na paraan, parang nakabara siya sa kawalan at hindi makagalaw. Ngunit sa kabila ng panganib, napakalma ni Yehan. Sa bawat delikadong sitwasyon, mas lalo siyang nagiging kalmado at perverso sa kanyang isip. Agad, pagkatapos kumilos ang malakas na tao ng Heavenly Demon Realm mula sa Earth Tribe, nakita ni Yehan na ang kanyang kanang palad ay dumampi sa bakal na kedena na tumusok sa kanyang katawan, parang bakal na buto. Ulit-ulitin ang lumang diskarte, naglabas si Yehan ng kapangyarihan ng Good Fortune, Dumb Alloy sa kanyang braso, Bomb Alot sa bakal na kedena na parang uod sa Thor, at sa huli, balot nito ng buo ang malakas na tao mula sa Sky Demon Realm. Sa isang kisap mata, nanginginig ang mukha ng kalaban, at habang balot siya ng kapangyarihan ng paglikha ni Yehan, ramdam niya na parang ang kanyang kaluluwa ay pinuputol sa maliliit na piraso. Ang matinding sakit ay agad na sumakop sa kanyang buong isipan. Putang ina, anong salamangka ang ginamit mo? Nagdurusa ang malakas na tao mula sa Heavenly Demon Realm, at biglang lumabas ang kanyang kamaunang malakas, pinaputok si Yehan sa dibdib. Ang tunog ng mga buto na nabasag ay paulit-ulit, parang pinirito ang mga beans sa loob ng katawan niya. Ngunit pagkatapos matanggap ang mabigat na hampas, biglang sumiklab ang katawan ni Yehan, parang saranggola na naputol ang tali. Matapos umatras ng 10,000 metro, kulay pula na parang malapit nang mamatay ang kanyang buong mukha. Ang kapangyarihan ng isang malakas na tao sa Heavenly Demon Realm ay hindi kayang labanan ni Yehan sa ngayon. Sa harap ng ganitong nakakatakot na kalaban, maaari siyang masugitan ng malubha sa loob lamang ng 2 galaw. Pagkatapos ng lahat, ang pinakamalakas sa Heavenly Demon Realm ay katumbas ng Holy King ng lahi ng tao. Kahit gaano pa kalakas si Yehan, hindi niya kayang labanan ang antas ng Holy King. Kaya ang mapuksaang Demon Emperor ay naabot na ang hangganan ng kakayahan ni Yehan. Siyempre, kahit na nasugatan si Yehan ng malubha sa loob lamang ng 2 galaw, ang kalaban ay nakaranas din ng hindi masukat na sakit mula sa sorpresa ni Yehan. Isang di makataong paghihirap. Tumakas. Sa kawalan sa malayo, lumitaw si Yehan na may kulay pulang mukha. Sa katunayan, hindi siya tumakas lang, pumasok siya sa Xuanman World pansamantala upang makaiwas. Wala siyang lakas na manatili dito sa direktang laban. Wow! Nagsipon sa bibig ni Yehan ang dugo. Ngayon, hinarap niya ang isang malakas na tao sa Heavenly Demon Realm, na mas malakas pa kaysa kay Lei Jiang noong huli. Ang puwersa mula sa lupa ay tuloy-tuloy na sumisira sa lakas ni Yehan. Ang lakas ng puwersang ito ay parang tumatanggap siya ng kritikal na hampas mula sa lupa. Ang matinding puwersa ay sumiklab sa katawan ni Yehan, at kahit ang kanyang bakal na katawan ay hindi makatiis sa ganitong hampas. Kahit na na-upgrade ng husto ang kanyang Mad Jihad body, tanging isang banal na sandata lamang ang makakasugat sa kanya ng seryoso. Kabanata 2375. Ngunit ang isang malakas na tao sa Sky Demon Realm ay talagang isang malakas na tao sa Sky Demon Realm. Ang ganitong uri ng makapangyarihang nilalang ay hindi kayang labanan ni Yehan sa ngayon. Maswerte na lang kung nakaligtas siyang muli. Big Villain, nakatagpo ka ba ng Master?
Sa kawalan, tiningnan ni Xiao Li si Yehan na may kulay pulang mukha na papalapit sa kanya, at agad niya itong sinalubong, sinuportahan si Yehan ng seryoso, kahit na ang sariling katawan lamang niya ang masasaktan. Tunay, nakatagpo tayo ng master. Sabi ni Yehan na may madilim na ekspresyon, iba talaga ang mga tao ng Earth Tribe. Maraming mamamatay sa mga pupunta sa kanila. Terra, umalis muna tayo dito. Tumango si Xiao Li nang hindi na nagtatanong at magkasama silang lumisan sa kawalan. Sa ngayon, malubha ang sugat ni Yehan at kailangan niyang humanap ng lugar para magpagaling agad kahit ang kapangyarihan ng buhay ay hindi kayang alisin ang matinding puwersa sa kanyang katawan. Sa lupain ng lahi ng tao, sa Tianshu Region, sa Sacred Mountain ng Qin Clan. Isang linggo na ang nakalipas mula sa nakaraang madugong labanan sa Jiuyo City na yumanig sa buong lahi ng tao. Sa panahong ito, wala sa mga miyembro ng Four Clan Alliance ang gumawa ng anumang kilos na parang tuluyang nanahimik. Siyempre, hindi ibig sabihin na ayaw kumilos ng mga tao ng Four Clans Alliance, kundi si Zug Prajna. Noong nakaraang estratehiya na yumanig sa mundo, nakita ng Four Clans Alliance ang kakaibang kakayahan ni Zug Banroo, kaya ngayon, kung wala ang opinyon ni Zug Banroo, hindi gagawa ng hakbang ang Four Clans Alliance. Kung wala si Yehan, at gusto nilang labanan ang Kang Clan, tanging si Zug Prajna, ang nakakabighaning dalaga, ang makakatulong sa kanila. Sa main hall ng Qin Clan, naroroon ang mga malalakas ng Four Clans Alliance, pati na ang tatlong pangunahing henyo, Li Zhengdao, Zhang Wushuang, at ang Daughter of Reincarnation. Nakaupo si Zug Banroo sa itaas ng lahat, at kahit tila hindi harmonya ang eksena, wala namang nagsalita. Wala sa Four Clans Alliance ang makakaupo sa posisyon na iyon, tanging si Zug Banroo na hindi kabilang sa anumang puwersa ng Four Clans Alliance at may kakayahan. Miss Zug, isang linggo na, maghihintay ba tayo dito magpakailanman? Hindi nakatiis ang patriarch ng Qin Sheng, alam niyang hindi pwedeng maghintay lang hanggang mamatay. Mainit ang labanan ngayon sa pagitan ng tatlong Heavenly Domains at ng Kang Clan. Kung maghihintay sila, maaaring tuluyang lipulin ng Kang Clan ang iba. Miss Zug, kung may naiisip ka, pwede mo bang ipaalam sa amin? Sabi ni Li Zhengdao, hindi nila alam ang iniisip ni Zug Prajna, mahirap basahin ang lalim ng kanyang mata. Ilang sandali, tiningnan ni Zug Prajna ang mga naruroon at nagsabi. Ang mahusay sa estratehiya ay hindi magaling sa labanan. Alam ko ang iniisip ninyo at sabik kayong lumaban. Ngunit noong nakaraang pagkakataon, nagawang matamaan ng malakas ang Kang Clan, may halong swerte. Ngayon, kailangan ng mas maingat na plano bago muling atakihin ang Kang Clan. Isang linggo na ang lumipas, at umaapoy na ang labanan sa iba pang tatlong Heavenly Domains. Kung tayo'y kikilos, kailangan ng maayos na pagpili, hindi pwedeng hatiin ang ating lakas. Hindi ko maintindihan, ang lahat ay tumingin kay Zug Banroo. Mas mabuti pa kung may plano kaysa maghintay lang sa kamatayan. Tumayo si Zug Banroo, tiningnan ang mapa sa likuran. Sakop nito ang 7 rehiyon ng lahi ng tao, kahit mahina laban sa Kang Clan, pwede pa rin silang magtiis ng kaunti. Sa kabilang banda, madalas mabaigo ang Chanji at Tianquan Domains, halos mapuksa na. Sinabi ni Patriarch Zantian, kaya, Zug Prajna, ang ibig mo bang piliin ang alliance ng Yi Clan at Lingho Clan sa Chanchuan Domain para labanan ang Kang Clan? Ang dalawang pangunahing Heavenly Domains, Chanji at Tianquan, ay malubhang napinsala at malapit ng mapuksa. Bagamat hindi natin nais ito, wala nang magagawa, sagot ni Qin Sheng Patriarch. Ngunit sinabi ni Zug Banroo, Mali, dahil may kakayahan pa ang Chanchuan Domain, hindi natin dapat piliin sila. Mas mabuti pang hayaan ang Kang Clan na ubusin ang lakas nila pa. Naramdaman ng mga miyembro ng Four Clans Alliance ang hindi magandang pakiramdam. Plano ni Zug Banroo na hayaan ang Yi at Lingho Clans, na dati nilang kaalyado, na mapinsala ng Kang Clan. Tiningnan ni Zug Prajna ang lahat ng kalmado. Iniisip niyo bang sinasamantala ko ang aking dating kaalyado? Oo, plano ko itong gamitin laban sa kanila, pero hindi ko sinimula ng digmaan sa pagitan nila at ng Kang Clan. Hindi maiiwasan ang pangyayari. Para sa Chanchuan Domain, may plano si Zug Prajna, paano naman ang kaalyado? Para kay Zug Banroo, ang digmaan ng Kang Clan laban sa lahi ng tao ay oportunidad ni Yehan na dominahin ang buong lahi sa hinaharap, hayaan ang Kang Clan na ubusin ang lakas ng lahi ng tao. Kapag winasak ni Yehan ang Kang Clan, siya ang magiging hari ng lahi. Nanahimik ang lahat sa mga sinabi ni Zug Prajna. Miss Zug, ibig mo bang piliin ang Chanji o Tianquan Domains? Tanong ni Li Zhengdao. Tama, tumango si Zug Banroo. Sa mga duda at tingin ng iba, paliwanag niya.
Ang Chanji at Tianquan domains ay malapit ng mamatay at hindi makatatayo laban sa Kang Clan. Bakit hindi natin hayaang makatulong sila bago tuluyang mamatay? Nararamdaman ng mga miyembro ng Four Clans Alliance ang masamang hinala. Maaaring pinaplano ni Zhug Banroo na hayaan ang Tianquan at Chanji domains na masunog muna. Kasama ba ang Celestial Territory dito? Tanong ni Qin Sheng Patriarch. Ang 10,000 Heavenly Palace sa Celestial Territory ay kaalyado nila. Dati silang lumaban kasama sa Kang Clan at Demon Clan. Naiintindihan ni Zhug Banroo ang ibig sabihin ng tanong at dito siya hindi makagalaw. Kung susundin niya ang sariling plano, pwede niyang ipasama ang Wanchong Tian Palace Uyi at Lingho Clan sa kalkulasyon. Kabanata 2376. Ngunit ang Alliance of Four Clans ay may masyadong maraming pag-aalinlangan o hindi kayang maging walang awa. Sa simpleng sabi, ito ay kabaitan ng isang babae at hindi kayang saktan ang damdamin sa dating kaalyado. Piliin muna ang Tianquan domain. Huminga ng malalim si Zhug Banroo at hindi direktang sumagot sa tanong. Noong nakaraan, ang iba't ibang puwersa ng lahi ng tao sa Tianquan domain ay hinarap ang Kang Clan sa Tianshu domain, ngunit walang puwersa ang pumili na sumali sa kanila, kaya ngayon itinuturing silang hiwalay at walang magawa sa Tianquan domain. Para matugunan ang iniisip ng Alliance of Four Clans at iba pa, pinili lamang ni Zhug Prajna ang Tianquan domain. Mas mabuti para sa mga tao ng Alliance of Four Clans na kalkulahin ang Tianquan domain kaysa piliin ang Chanji domain. Nang marinig ang sinabi ni Zhug Banroo, bahagyang huminahon ang tensyon sa mukha ng mga miyembro ng Alliance of Four Clans. Sa totoo lang, kung pinili ni Zhug Banroo ang 10,000 Heavenly Palace sa Chanji Region, o ang Yi at Lingho Clan sa Chanchuan Region, talagang ayaw nilang mangyari iyon. Miss Zhug, mula nang napili natin ang Tianquan domain, ano ang gagawin natin ngayon? Tanong ni Patriarch Brahma. Tinanong ni Zhug Prajna, ilang puwersa ang naruroon sa domain ngayon? Sumagot si Qin Sheng Patriarch, ang apat na pangunahing puwersa, Royal Bird Sect, Tiansha Sect, Wuyu Sect, at Luoshen Palace, ay bumuo ng alyansa. Ang iba pang puwersa sa Tianquan domain ay napatay na sa pangunguna ng Kang Clan. Bumuo ng alyansa ang apat na pangunahing puwersa, at ngayon ay naisigurong alisin agad ng Kang Tianza ng apat na puwersa upang makalaban sa atin. Pinag-isipan ni Zhug Banroo sandali at sinabi, kung tayo ang iPad Adala, layunin natin na ubusin ang lakas ng Kang Clan, hindi para makuha ang isang lungsod o lugar. Kung i-connecte natin ang apat na puwersa upang lumaban sa Kang Clan, naniniwala akong hindi nila tatanggihan ang ating pagsali. Nang marinig ito, napabuntong hininga ang lahat sa loob ng kanilang puso. Lumaban sa Tianquan domain kasama ang Kang Clan. Posibleng pumasok ang mas malaking bagyo sa domain na iyon sa ilalim ng estratehiya ni Zhug Prajna. Alam ng mga malalakas sa Four Clan Alliance na kung paano mag-isip si Zhug Prajna, paano niya haharapin ang kasalukuyang Tianquan domain sa apoy. Dapat may kapakinabangan ang pagsali. Dinaglaon, ang hukbo ng Alliance of Four Clans ay umalis na sa Tianshu domain. Sa pagkakataong ito, ipinadala ang mga puwersa ng Alliance of Four Clans sa Tianquan domain, at pati si Zhug Prajna ay sumama. Siya lamang ang makapaglalahad ng estratehiya at makikipagtapat sa babaeng nagtatago sa kalangitan. Sa biglang pag-deploy ng lahat ng puwersa ng Alliance of Four Clans sa Tianshu Region, hindi lamang ang Kang Clan ang nakakaalam, kundi pati ang lahat ng puwersa sa iba pang tatlong pangunahing Heaven Regions na nahaharap sa nakamamatay na digmaan. Matapos ang matinding pagkatalo ng Kang Clan sa nakaraang digmaan sa Tianshu Region, hindi na pwede pang pabayaan ang kahit maliit na pagkukulang. Ang mahina ngayon na Tianshu Region ay nagbibigay ng labis na panganib sa pakiramdam. Balak ko sanang ayusin ang mga ito sa Tianquanyo, at pagkatapos ay pupunta sa kanila para magbayad ng utang, ngunit hindi ko inasahan na pupunta sila sa atin mismo. Lahat sila ay umalis sa Tianshuyo at pumunta sa direksyon ng Tianquanyo. Plano ba ni Zhug Prajna ang isang bagay muli? Sa Tianquanyo, ngayon ay may iisang larangan lamang, ang Kang Clan laban sa alyansa ng lahat ng puwersa sa Tianquanyo. Ngunit sa harap ng Kangso, tuloy-tuloy ang pag-urong ng alyansa, at ang natitirang apat na pangunahing puwersa ay mawawala rin sa oras. Ginoo, kung pupunta sila sa Tianquanyo, sila na ang humingi ng sariling kamatayan. Madali lang nating wipe out ang lahat ng tao mula sa Alliance of Four Clans at Tianquanyo. Hindi mapigilan ni Kang Jinglo ang puot sa katawan. Huwag maliitin ang babaeng ito. May plano siya sa bawat kilos. Isa siyang kalaban na walang pakundangan. Hindi ko makita ang kahinaan niya. Hindi maniniwala si Kang Tianzo na pupunta si Zhug Banroo sa Tianshu domain para tumulong sa iba ng may kabutihan lang.
Puno ng galit si Kang Jinglo, ang babaeng ito ay tunay na mapanganib, at maghahanap siya ng pagkakataon upang patayin siya. Ngayon na pumunta siya sa Tianquan Domain, hindi siya makakaalis ng buhay. Nang marinig ito, sinabi ni Kang Tianzang, tama lang. Hindi ko na mauulit ang pagkakamali kay Yehan. Bantayan sila. Dito sa Domain of Heaven, kami, ang Kang Tianzan, ang mga may-ari ng lugar. Zug Prajna, kung gusto mong maghasik ng gulo dito, depende sa kakayahan mo. Magpahinga ka na, Ginoo. Mula nang pumasok sila sa Tianquan Domain, binabantayan na sila ng aming Kang Clan. Pangit ng ngiti ni Kang Jinglo, ngayon na nandito sila, nakatakdang mamatay ang Tianquan Domain. Ang mga naglalaban-laban na langgam ay nagdiriwang, ngunit ang naghihintay sa kanila ay kamatayan, at walang makakabago sa kapalaran nila. Sa lupain ng alyansa ng iba't ibang puwersa sa Tianshu Domain, ngayon ang Royal Bird Sect, Tiansha Sect, Wuyu Sect, at Luoshen Palace, apat na natitirang puwersa ay bumuo ng alyansa upang labanan ang Kang Clan. Nang matanggap ang balita ng alyansa ng apat na lahi sa Tianshu Domain, kahit na naguluhan ang apat na pangunahing puwersa, natuwa rin sila. Dapat tandaan na halos tuluyang pinuksa ng Alliance of Four Clans sa Tianshu Region ang kapangyarihan ng Kang Clan noong nakaraang digmaan. Sa ganitong record, walang ayaw makipagtulungan sa kanila ngayon. Higit pa rito, alam ng apat na pangunahing puwersa na nasa likod ng Alliance of Four Clans sa Tianshu Region ay si Zug Prajna, isang babaeng makakapantay sa estratehiya ng Kang Tian Burial. Nangangahulugan ito na pantay ang balanse laban sa Kang Clan. Pumunta ang Alliance of Four Clans sa Tianquan Territory upang makipag-alyansa sa amin. Ito ay tamang-tamang tulong. Sa kanilang pagsali, mas malaki ang tsansa naming talunin ang Kang Clan. Ngumiti ang susray ng Royal Bird Sect sa malalakas ng iba pang tatlong puwersa, at bahagyang huminahon ang tensyon dahil sa pagdating ng alyansa. Sila ba ay mabait? Noong hinarap sila ng Kang Clan, nanood lang kami, at ngayon ang alyansa sa Tianshuan Domain ang pinakamainam. Bakit kami ang pinili nila? Tanong ng Panginoon. Tumango ang master ng Wuyu Sect, mayroon din akong alinlangan. Piliin kami, para bang tatalon sa apoy. Master ng Tiansha Sect, master ng Woman Sect, sa anumang paraan, ang pagdating ng Alliance of Four Clans ay hindi makasasama sa atin. Ngayon na nagkaisa ang lahat ng puwersa ng lahi ng tao laban sa Kang Clan, wala silang ibang iniisip, sabi ng Luoshen Palace Master. Ngunit nakalimutan ng Lord ng Luoshen Palace si Zug Banroo. Maaaring walang ibang iniisip ang Alliance of Four Clans tungkol sa kanila, pero sumusunod sila kay Zug Banroo. Wala siyang masyadong pag-aalinlangan. Piliin ang Tianquan Domain, ano ang ibig sabihin nito para sa alyansa ng apat na lahi? Dati tayong kaalyado, pero ngayon pupunta tayo sa Tianquan Domain. Sa Tianji Domain, bahagyang hindi nasiyahan ang malakas ng Wansong Tia Ingong. Maganda na makita na nasa parehong sitwasyon ang Tianji Domain tulad ng Tianquan Domain ngayon. Panahon na para tumulong, ngunit hindi pinili ng Alliance of Four Clans ang Tianji Domain. Kabanata 2377. Waibing Changkuanyo, ang babaeng ito ay hindi madaling hulaan sa desisyon, at ngayon, mag-isa na lang tayo haharap sa Kang Clan. Malalim na buntong hininga ni Tantay Passing Water. Sa Tianshuan Domain, kung saan nagkaalyansa ang Yi Clan, Linghu Clan, at iba pa, nalaman ng kanilang alyansa na ang Four Clans Alliance mula sa Tianshu Domain ay pumunta na sa Tianquan Domain at pinili na makipag-alyansa sa mga puwersa doon. Nakagulat ito sa Yi Clan, Linghu Clan, at iba pang puwersa. Hindi ito matalinong hakbang, pumili ng Tianquan Domain na posibleng mapahamak anumang oras, at makipag-alyansa sa kanila laban sa Kang Clan na may malaking panganib. Paano kaya naisip ito ng Four Clans Alliance? Kanyang sariling desisyon ba ito, o plano ni Zug Prajna, ang babaeng demonyo? Nagkunot noo ang malakas na Yi Clan. Ang kasalukuyang kilos ng Four Clans Alliance sa Tianshu Region ay tila hindi makatuwiran at nakakuha ng atensyon ng lahat. Sa huli, noong hinarap ng Four Clans Alliance ang Kang Clan sa Tianshu Region, sapat na iyon upang patunayan ang kanilang nakakatakot na kakayahan. Sabi ni Ipolo, ang isip ng babae ay pinakamahirap hulaan. Sa tingin ko ito ay kay Zug Prajna. Sa ilalim ng kanyang plano, natikman na ng Four Clans Alliance ang tamis ng tagumpay. Sa oras na ito, imposible na hindi pakinggan ang opinyon ng babaeng iyon. Nang marinig ito, sinabi ni Linghu Qingyi, talaga namang komplikado ang isip ng babae, ngunit mas malakas ang babaeng ito kaysa sa karaniwang babae, at mas mahirap hulaan ang isipan niya. Talaga, mahirap hulaan ang kanyang intensyon kung pipiliin niya ang Tianquan Domain. Tingnan muna natin. Pumunta na ang Four Clans Alliance sa Tianquan Domain.
Hindi magtatagal ay malalaman natin ang kanilang kilos. Bagaman pansamantala nating mapipigilan ang kapangyarihan ng Kang Clan dito, hindi natin magagawa ang gusto natin. Kailangang bantayan sila at tiisin, kung hindi posible, kailangan lamang pumili ng panig, at sa oras na iyon, ang bawat panig ay kailangang isantabi ang kanilang sariling lakas, tulad ng kasalukuyang alyansa ng apat na lahi. Sa lupain ng Tiangquanyo, dumating na ang kapangyarihan ng Four Clans Alliance. Sa kasalukuyan, may dalawang kampo lamang, ang alyansa, at ang Kang Clan. Ang buong Tianquan domain ay nahati sa dalawang bahagi. Ang Kang Clan ay kumokontrol sa dalawang katlo, at ang apat na pangunahing puwersa, pinamumunuan ng Royal Bird Sect, ay nananatili lamang sa isang katlong bahagi ng teritoryo. May isang piraso ng asul na langit, sa harap nito ay isang napakalawak na lungsod na nakatayo sa ibabaw ng walang hanggang lupain. Ang lugar na ito ay hindi pa nasakop ng Kang Clan, at pansamantala rito nanatili ang Four Clans Alliance. Ang Qinzhong at iba pang apat na pangunahing puwersa ay hindi hihigit sa 10,000 milya ang pagitan. Sa malawak na teritoryo sa harap nila, naruroon ang nakakatakot na hukbo ng Kang Clan na maaaring pumatay sa kanila anumang oras. Miss Zug? Narito ang mga tao mula sa Bird Sect, Tianxia Sect, Wuyu Sect, at Luoshen Palace. Sa isang lumang gusali sa lungsod, nagtipon ang lahat ng mataas na miyembro ng Four Clans Alliance. Nang malaman na narito ang iba pang miyembro, dumating ang mga malalakas ng apat na clan, kabilang ang Royal Bird Sect. Dumating sila ng mabilis, mukhang talagang mahalaga sa kanila ang ating pagdating. May malalim na ngiti sa labi ni Zog Prajna, at ang kakaibang liwanag sa kanyang mata ay parang walang katapusang kalaliman. Tiningnan niya ang lahat at sinabi, "Alam kong ayaw ninyong makita ang muling paglitaw ng ilang bagay, ngunit sa ngayon, wala nang balik. Ngayon na nagsimula na kayo, dapat itong tapusin. Ako ang mag-aayos ng susunod na hakbang. Huwag pakialaman ang anumang pakana, basta ang huling resulta ay kapakipakinabang sa inyo." Bagaman hindi nagsalita ang malalakas ng Four Clans Alliance, alam nilang totoo ang sinabi ni Zog Prajna. Naabot na nila ang puntong ito at wala ng ibang daraanan. Kung may mali, maaari silang mapalaya sa Tianquan domain. Sa digmaang ito laban sa Kang Clan, kung nais nilang manalo, dapat gawin ang lahat ng paraan, kahit pa ito ay marumi, tulad ng nangyari sa Tianzhou region. Hindi naglaon, sa lugar na may liwanag, apat na malalakas na may nakakatakot na aura ang naglakad ng magkasama. Sa likod nila, may apat na kabataan, kababaihan at kalalakihan. Sa kabuuan, 8 tao, 6 na lalaki at 2 babae. Ang apat na leader na nanguna ay lahat nakakatakot na Holy Emperors. Nang makita ito, dahan-daang tumayo ang lahat ng malalakas ng Four Clans Alliance, maliban kay Zug Banroo na nanatiling nakaupo sa pangunahing upuan. Hehe, mga kaibigan mula sa Soul Clan, Zun Clan, Qin Clan, at Zim Clan, maligayang pagdating. Ngiti ng Sage Emperor ng Royal Bird Sect, nagpapakita ng taos-pusong pagbati. Ngunit nang tumingin siya kay Zog Prajna sa pangunahing upuan, nanatili ang stern na mukha, ngunit walang galit sa mata. Sa katunayan, sila ang humihingi ng tulong ngayon. Kayo apat ay magalang. Layunin nating lahat ang labanan ng makapangyarihang Kang Clan. Sabi ng Holy Emperor mula sa Soul Clan. Nang marinig ito, lalo pang lumaki ang ngiti ng mga malalakas mula sa apat na pangunahing puwersa, kabilang ang Royal Bird Sect. Matapos maupo ang lahat, tiningnan nila si Zog na nakaupo sa pangunahing upuan. Sinasabi ko ito sa inyo, Miss Zog. Ang plano ng babaeng ito sa Tianzhou region ay nagpakilala sa kanya sa buong lahi ng tao. Ang kanyang talento ay hindi lamang sa pangkalahatang lakas, ngunit sa kanyang anyo ngayon, kamangha-mangha ang babae. Sabi ng Holy Emperor ng Bird Sect. Nang marinig ito, hindi ipinakita ni Zog Prajna ang kay-abangan. Kung wala siyang talento, paano kaya maiisip ng mataas na Sage Emperors na bigyan pansin ang isang simpleng babae? Mga kaibigan, pinuri ko lang kayo. Kahit kilala na ang pangalan ko, Zog Prajna, baka ito ay katumbas lamang ng katanyagan sa kabaligtaran, sabi niya ng mahinahon. Habang nagsasalita, tiningnan ni Zog Banroo ang kabataang nakatayo sa likod ng apat na Holy Emperors. Nakita na niya ang Shere Heavenly King at Wat Ian King, at bagaman ito ang unang pagkakataon niya makilala ang Keshoy Heavenly King ng Bird Sect at Huangsha ng Luoshen Palace, alam pa rin niya ang kanilang presensya. Babae, ngayong nandito na kami, ano ang gagawin mo sa pakikipag-alyansa sa amin laban sa Kang Clan? Tanong ng Royal Bird Sect at iba pang Holy Emperors. Walang nagsalita sa Four Clans Alliance. Si Zog Prajna ang namamayani. Siyempre, magsasama-sama tayo upang paksain ang lahat ng puwersa ng Kang Clan sa Tianquan Domain, sabi ni Zog Prajna.
Dumating kami mula sa malayo, at para labanan ang Kang Clan, hindi kami nag-atubiling iwan ang Tianshu Domain sa walang depensa. Makikita ninyo ang aming determinasyon. Ang mungkahi ko, ideklara ang digmaan laban sa Kang Clan bukas, hatiin ang hukbo sa dalawang grupo, at kahit manalo o matalo, dapat maramdaman ng Kang Clan ang ating presyon. Kabanata 2378. Nang marinig ang mga salita ni Zhou Prajna, lalo pang lumawak ang ngiti sa mga mata ni Yu Qinzhong at iba pang malalakas na Holy Emperors. Sa ngayon, nakatutok sa kanila ang Kang Clan at maaaring umatake anumang oras. Sa tulong ng Four Clans Alliance, kahit direktang haharapin nila ang Kang Clan, hindi na sila masyadong malalagay sa panganib. Hehe, tugma ang plano ng babae sa akin. Kung ganoon, ideklara natin bukas ang digmaan laban sa babaeng ito na nakabaon sa kalangitan. Matagal na silang mayabang sa Tiangquanyo, panahon na para maranasan nila ang hirap. Isang kislap ng bakal at dugo ang dumaan sa ngiting mukha ng malakas na Holy Emperor ng Royal Bird Sect. Walang duda, nagdagdag ng kumpiyansa ang pagdating ng Four Clans Alliance. Ngunit, tiningnan ni Zhou Prajna si Yu Qinzhong at iba pang Holy Emperor at malamig na sabi, sa digmaan laban sa Kang Clan, dapat kayong magsikap ng buong lakas. Kung iingatan ninyo ang lakas ninyo dahil sa aming pagdating at hayaan kaming maging karneng pambomba, agad kaming aalis sa Tianquan Domain. Bukod sa inyo, maaari rin kaming makipagtulungan sa Chanshuan Domain at Chanji Domain. Nagulat sandali si Yu Qinzhong at ang iba pa. Totoo ngang maingat sa isipan si Zhou Banroo, sa isang tingin, nakita niya ang iniisip ng iba. Sabi ng Lord ng Luotian Palace, Miss Zhou, huwag kang mag-alala. Dahil tapat ang ating pakikipagtulungan, wala kaming ibang intensyon. Gagawin namin ang lahat para talunin ang Kang Clan. Napakaganda, patuloy ni Zhou Prajna. At kapag natulungan namin kayong paksain ang puwersa ng Kang Clan na sumalakay sa Tianquan Domain, sakupin namin ang kalahati ng mga yaman sa lupaing ito. Nang marinig ito, nagulat ang puso ng mga malalakas tulad ni Yu Qinzhong. Ngunit unti-unti nilang naintindihan kung bakit pinili sila ng Four Clans Alliance. Kung hindi ka pakipakinabang, paano kaya pipiliin sila ng Four Clans Alliance? Kalahati lamang ng yaman sa Tiangquanyo, ngunit ito ay napakagandang gantimpala, sapat para tuksuhin kahit sino. Nagulat ang ilang miyembro ng Four Clans Alliance sa sinabi ni Zhou Banroo, hindi nila maintindihan ang iniisip niya. Sa kabilang banda, mas mapanuri sina Li Zhengdao at ang Daughter of Reincarnation. Matapos makita ang kapangyarihan ni Zhou Prajna, nasanay na silang subaybayan ang isipan niya at unti-unting sabayan ang kanyang mabilis na loika. Bakit, ayaw ba ninyo? Malamig na sabi ni Zhou Banroo sa mga tahimik na kapangyarihan tulad ni Yu Qinzhong. Alam ninyo dapat na sa tatlong pangunahing rehiyon, Chanshuan, Chanji, at Tianquan, ang Tianquan at Chanji ang pinakamahina, at maaaring sirain ng Kang Clan anumang oras. Pinili namin ang Tianquan. Ibig sabihin, ang mga yaman dito ay barahan namin para makatulong sa inyo. Kung mawawala ang Tianquan at hindi ninyo ibibigay ang kalahati ng yaman, paano namin gagawin ang ganitong mapagpakumbabang bagay? Huminga ng malalim ang malakas ng Royal Bird Sect at sabi, wasto ang sinasabi ng babae. Walang libreng tanghalian sa mundong ito. Kung pipiliin naming tulungan kayo, hindi makakakuha ng lahat. Kung mawawala ang aming pamilyang mula sa Tianquan Domain, handa kaming isuko ang kalahati ng yaman. Hehe, mabuti, ayos. Ngayon na pumayag kayo, maaari na kayong bumalik at maghanda para ideklara ang digmaan laban sa Kang Clan. Lumabas ang ngiti sa mukha ni Zhou Prajna. Alam ng mga malalakas ng Royal Bird Sect na sa ilang salita lang, hawak na nila ang kanilang buhay, kaya wala silang magagawa kundi pumayag. Ngunit sa kahilingan ni Zhou Prajna, nawala rin ang pangamba ng mga malalakas. Pinili sila ng Four Clans Alliance, at basta may pakinabang, wala silang ibang iniisip. Sa ganitong paraan, maaari silang makipagtulungan ng ligtas sa Alliance of Four Clans. Dito rin makikita kung bakit pinili ng Four Clans Alliance ang Tianquan Domain at hindi ang mas malakas na Chanshuan Domain. Sa tatlong natitirang Heavenly Domains, ang Tianquan at Chanji ang pinakamahina, at maaaring sirain anumang oras. Sa pamamagitan ng pagpili sa dalawang ito, may baraha ang Four Clans Alliance sa negosasyon ng kapakinabangan. Kung pipiliin ang Chanshuan Domain, maaaring hindi pumayag ang kabilang panig na isuko ang kalahati ng yaman. Kailangan mong malaman, ang kalahati ng yaman sa isa sa apat na pangunahing Heavenly Domains ay napakalaking kayamanan. Hindi naglaon, umalis ang Royal Bird Sect at iba pang Holy Emperors na masaya. Parang nakikita na nila ang engranding eksena ng Four Clans Alliance na lumalaban sa Kang Clan kasama nila.
Matapos umalis ang Royal Bird Sect at iba pang Holy Emperors, tahimik na tiningnan ng Four Clans Alliance si Zugban-Roo. Napakakakaibang ngiti sa kanyang mukha, hindi mahulaan kahit ng Qinsheng Patriarch. Ang babaeng ito ay isang mapanlinlang na dalaga. Sa makatuwid, magduda at ilihis ang atensyon. Miss Zug, talagang matalino ka. Siguro ang Royal Bird Sect at iba pang puwersa ay tuluyan ng nabigo na bantayan tayo. Sabi ni Li Zhengdao. Nagkunot si Zug Prajna at sabi, lahat sa mundong ito ay para sa pakinabang. Kung may kapakinabangan, may matibay na katuwang. Naiintindihan namin ito, at mas naiintindihan nila kaysa sa atin. Sinasabi ko, ilan ba sa mundong ito ang handang tumulong ng walang kapalit? Basta may benepisyo, maaari kayong sumama. Ngunit mali ang kanilang pagtataya sa ambisyon ko, Zug Prajna. Huwag banggitin ang kalahati ng yaman sa Tianquan Domain, hindi ko ito pinapansin. Ang langit ay nakabaon sa mundo, kung ihahambing sa kanya, syempre kailangan ang parehong ambisyon. Dahan-dahang naintindihan ng lahat ng kapangyarihan ng Four Clans Alliance na si Zug Prajna, ang babaeng nakaupo sa pangunahing upuan, ay isang matalino at may strong strategist na halos walang kapintasan. Miss Zug, magsisimula tayo ng digmaan bukas. Talaga ba tayong haharap sa kanila ng diretsyo? Tanong ni Qinsheng Patriarch at iba pa. Hindi nila maintindihan ang isip ni Zugban-Roo, kaya mas mabuti pang direktang tanungin. Brother Lee, sabihin mo, ano ang gagawin natin bukas? Tanong ni Zugban-Roo kay Li Zhengdao, ngumingiti. Babae, sinubukan mo akong subukan, ngumiti si Li Zhengdao. Kung lalaban tayo bukas ayon sa plano ko, haharapin natin sila ng harapan. Naniniwala ang lahat sa atin, ngunit walang garantiya na pipigil sila. Maliban kung makita nila ang tunay nating pagsisikap. Dapat ipakita natin, at higit pa, ipakita sa mundo. Dahil sa palaisipan na ito, kailangan nating magtiis ng kaunti pa. Karapat-dapat na maging numero 1 Heavenly King sa listahan ng Heavenly Kings. Isang tingin ng paghanga ang dumaan sa mata ni Zugban-Roo. Matapos makasama si Li Zhengdao, nasanay na siya sa pag-iisip at paglutas ng problema gamit ang isip sa digmaan. Bagaman nakakatulong ang lakas, may hangganan ito. Ang tao ay may talino, ginagamit sa pag-iisip. Maraming problema ay malulutas gamit ang utak, hindi lang puwersa. Ngayon, si Zug Prajna ay hindi lamang nagsisilbing think tank ng Four Clans Alliance, kundi pinapagana rin ang potensyal ni Li Zhengdao. Sa nakaraan, si Li Zhengdao ay isang matuwid na swordsman. Ngunit si Li Zhengdao, kahit na may nakakatakot na puwersa, sa mata ni Zugban-Roo, basta gamitin niya ang isip, kaya nitong ay supervise at labanan ang buhay at kamatayan kahit sa isang babaeng mahina. Kabanata 2379. Maliban kung ma-inspire si Li Zhengdao, ang unang hari na may lakas at talino ay maaaring tumayo ng mag-isa. Sa puntong ito, malaking potensyal si Li Zhengdao, ngunit kulang lamang siya ng tamang kapaligiran noon. Ang digmaan ay hindi lamang laban ng puwersa, kundi pati utak, at ito ang eksaktong oportunidad para kay Li Zhengdao na mag-eksperimento. Sa mga henyo ng Alliance of Four Clans, mahusay si Li Zhengdao sa martial arts, ngunit mahusay din siya sa pagpaplano. Dito siya naiangat. Si Zhang Wushuang, isang tipikal na mandirigma sa larangan ng digmaan, ay may pinakamainam na lakas bilang kanyang kalakasan. Sa talino, malinaw na kulang siya ng potensyal para ma-stimulate. Kaya hindi kailangan ni Zhang Wushuang na maakit o manipulahin ni Zug Prajna. Basta unti-unti lamang palakasin ang kalaban sa digmaan, sapat na para mapataas ang kanyang kakayahan. Mayroon na ang mga tauhan ni Yehan na sina Xia Ben at Lin Chi, dalawang peerless warrior sa battlefield. Bilang kapatid ni Yehan, si Zhang Wushuang ay kailangang umasa sa sariling kakayahan kung ayaw niyang mahuli ng labis sa hinaharap. Nanalo ka sa gantimpala. Dito, hindi kita matutumbasan. Lalo na sa monster-like na talino ng pangatlong kapatid, ngiti ni Li Zhengdao, malinaw niyang nauunawaan ito. Dahil head-to-head ang laban, kung lalabas ang batang mula sa Kangjing Tower bukas, huwag kayong makipaglaban sa kanila. Galit na sabi ni Zhang Wushuang. Wala siyang ganitong isipin, patayin ang kalaban. Ngumiti si Li Zhengdao at sabi, huwag kang mag-alala, walang makikipagtalo sa inyo ngayon. Tama ang sinabi ni Miss Zug. Kung ihahambing mo sa iba, kailangan pareho ang ambisyon. Sa akin, mas mababa ako kay Kang Tian Burial, pero sa lakas, siya ang itinuturing kong katunggali. Ang 10 Emperors ng Kang Clan ay hindi na bahagi ng aking mga kalaban. Nang marinig ito, tumango ang malakas ng Soul Race, may paghanga sa mukha. Sabi ng Daughter of Reincarnation, kung head-to-head ang laban bukas, kapag nalutas na ang palaisipan na ito, oras na para linawin ang ulap at makita ang araw.
Oras na rin para matupad ang aming ultimate goal. Tiningnan ni Zug Banro ang Daughter of Reincarnation at sabi, Ate Samsara, bakit hindi mo sabihin kung ano ang dapat nating gawin? Nagpalitan ng tingin sina Daughter of Reincarnation at Li Zhengdao. Maya-maya, ngumiti si Daughter of Reincarnation at sabi, Ate Banro, mukhang sinusubukan mo rin akong subukan. May kaunting pananaw ako, pero huwag sisihin kung may masabi akong mali. Ngumiti si Zug Prajna, Ate Samsara, ayos lang. Kami tatlo, kasama ang guro ko, baka mas maayos ang opinyon mo. Kung ganoon, ipapakita ko ang kahihiyan ko, sabi ng Daughter of Reincarnation. Inayos niya ang kanyang salita, ang ultimate goal natin ay ubusin ang kapangyarihan ng Kang Clan, ngunit mahirap gawin ito sa Tianquan Domain. Dito, mahina ang puwersa ng kaalyado, at kahit ubusin ang kapangyarihan ng Kang Clan, hindi maabot ang record ng Tianshu Region. Kaya, kapag nalinaw na ang ulap at mist, inaasahan na ng lahat ang ating battlefield. Ate Banro, tama kaya ang sinabi ko. Ang sinabi ng Daughter of Reincarnation ay nagpaalala sa mga malalakas ng Four Clans Alliance. Alam nilang mahina ang kapangyarihan sa Heavenly Power Domain, ngunit bakit sorpresa sa battlefield? Hey, mga bata! Pinapalitan na ng bagong henerasyon ang luma, at ngayon sila ang humahawak ng mundo. Kami, matatanda, mahalaga pa rin, ngunit hindi na namin kaya ang bilis nila. Sabi ni Qin Sheng Patriarch. Nagngingiti silang may halong pait, ngunit tama nga, panahon na para ang nakatatanda ay magbigay daan sa nakababatang henerasyon. Sister Samsara, mukhang nahulaan mo na, ngiti ni Zog Banroo. Kung ganoon, tiyak na nahulaan mo rin ang iniisip ko. Hehe, hindi ba para dito mo binanggit ang topic na ito? Ngumiti ang Daughter of Reincarnation. Huwag mag-alala, gagawin ko ito. Kung ako ang gagawa, mas maayos at mas tatanggapin ng lahat. Kung ganoon, ikaw ang Sis Era Samsara. Tumango si Zug Banroo. Kahit hindi alam ng iba ang kahulugan, nauunawaan nila ito. Dati, wala si Zug Banroo na pipiliin para sa bagay na ito. Ngayon, pinapahintulutan ng Daughter of Reincarnation na gawin ito, na hindi niya makuha ang buong isipan, ay nagbigay ng kapanatagan kay Zug Banroo. Bukod dito, nakumpirma ng sagot ng Daughter of Reincarnation na kaya niya ito. Siyempre, isinasaalang-alang din ni Zog Banroo ang Alliance of Four Clans sa desisyon. Kung hindi, sa laban sa Kang Clan, walang sino man ang karapat-dapat. Kung kinakailangan, maaari rin niyang umasa sa sariling tauhan. Habang pumapasok ang Alliance of Four Clans sa Tianquan Domain, isang bagyo ang bumalot sa walang hanggang lupain. Mas mabagsik ito kaysa dati, at lahat sa Tianquan Domain ay naramdaman ito. Ngunit bago pa man tumama ang bagyo, nandyan na si Yehan at Shaoli, mula sa malalayong hilagang monster races, sa labas ng City of Destruction. Pagkatapos nilang dumaan dito, mararating nila ang Chanhu Royal Family sa loob ng 2 araw. Sa mga nakaraang araw, gumaling si Yehan sa kanyang sugat. Kinailangan niyang pumunta sa City of Destruction dahil dito dinala ng Earth Tribe si Emperor Yao. Kailangan niyang makita ito mismo. Big Villain, narinig ko, ang City of Destruction ang pangalawa sa pinakamalaking lungsod sa prehistoric land pagkatapos ng Chanhu King's capital. Dito nagtatagpo ang mga malalakas at henyo. Maraming bright at dark transactions ang nangyayari dito. At ang Death Arena dito ay laging humihikayat ng maraming tao. Sa labas ng lungsod, tiningnan ni Yehan at Shaoli ang nakamamanghang City of Destruction. Bago pumasok, ramdam na nila ang matinding hininga ng kamatayan at pagkawasak. Karamihan sa mga taong naglalakad dito ay malalakas at walang awa. Ang lungsod ay kahanga-hanga at nakaka-impose. Kahit bahagyang sira ang pader, ramdam ang lakas at karanasan sa digmaan. Ang matinding aura ay kumakalat mula sa lungsod. Sinundan ni Yehan at Shaoli ang agos ng tao sa loob ng City of Destruction. Masikip at abala ang kalsada, at ramdam ang kapangyarihan at karangalan ng lungsod. Big Villain, saan tayo pupunta ngayon? Kabanata 2400. Sa masiglang kalye, tinanong ni Shaoli habang nakataas ang ulo at hinahawakan ang braso ni Yehan. Narinig ito, sabi ni Yehan, punta tayo sa Death Arena, gusto kong makita mismo. Sabi ni Shaoli, ang Death Arena ay nasa gitna ng City of Destruction. Isang lugar na puno ng walang katapusang dugo, kung saan ang kapalaran ng mga exiles ay parang langgam, walang halaga. Kahit sino ay pwede pumasok at trample ang buhay ng exiles. Big Villain, ano plano mo sa deathmatch na ito? Hindi mo ba interesado sa Death Arena? Ngumiti si Yehan sa gilid ni Shaoli. Siyempre pupunta siya doon.
Baka naruroon na si Saint Emperor Liao, hinihintay ang parehong kapalaran ng iba pang exiles. Interesado naman ako, pero parang hindi puro ang intensyon mo. Tiningnan ni Xiaoli si Yehan ng may pagdududa. Base sa pagkakakilala niya kay Yehan, hindi basta-basta ang isang tao na walang layunin. Hindi siya mag-aaksaya ng oras sa iba. Paano mo nasabi na hindi simple ang layunin ko? Sabi ni Yehan. Terra, punta muna tayo sa Death Arena. Narinig ko na maraming malalakas mula sa prehistoric land ang nagtitipon dito upang kontrolin ang kapalaran ng mga exiles. Baka di mo rin makilala ang mga tao mula sa Chanhu royal family doon. Ang City of Destruction ay napakalaki. Hindi lang naruroon ang Death Arena, kundi pati underground black market. Dito lumalabas ang bihira at kakaibang species, ngunit delikado rin ang lugar, karaniwan ang pagpatay at pag-agaw ng kayamanan. Bukod pa rito, may malaking auction house sa lungsod. Halos bawat auction ay may kamangha-manghang kayamanan. Sa City of Destruction, halos wala nang nakakapagtaka sa dami ng mga bagay na lumalabas. Naturally, nakakaakit ito ng mga natatanging tao. Sa lungsod, kahit sino na gustong gumawa ng walang habas, kailangan ng matinding lakas at malalim na background. Matapos malaman ang lokasyon ng Death Arena, diretso sina Yehan at Xiaoli rito. Pagkalipas ng ilang oras, nakarating sila sa isang malaking fighting arena. Ang mga gusali ay parang sinaunang Rome. Sa kabila ng mataas na pader, ramdam ang hininga ng kamatayan at pagpatay, kasama ang mga sigaw ng labanan. Pwede pumasok ang sino man sa Death Arena. May mga limitasyon, kailangan magbayad ng kaukulang fee, o kung sobrang lakas mo, pwede kang pumasok ng libre. Mahal ang entrance fee, 5,000 Demon Stones. Base sa laki ng arena, kaya nitong mag-accommodate ng hindi bababa sa 50,000 tao. Kapag pumasok ka at nakipaglaban sa exile, may dagdag pang bayad. Makikita mo kung gaano kabilis kumikita ang Death Arena. Sa entrance, maraming tao na ang nagtipon-tipon. Pagkatapos ibigay ni Xiaoli ang 10,000 Demon Raw Stones, pumasok sila sa arena. Agad na sinalubong sila ng malakas na aura. Namangha sila sa dami ng tao. Sa bilog na arena, gumagalaw ang mga katawan, at puno ng sigawan at hiyawan ang paligid. Sa gitna, may battle platforms na puno ng dugo. Sa bawat platform, nagaganap ang mapanganib na laban. Kahit ang araw ay hindi kayang tanggalin ang madilim na atmosphere ng dugo. Dito, buhay ng exiles ay walang halaga. Para mabuhay, kailangan nilang harapin ang kalaban isa-isa. Walang nakakasurvive ng tuluyan. Kahit malubha ang sugat, may susunod na papasok sa kanilang kapalaran, walang awa para sa exiles. Upo sina Yehan at Xiaoli, pinagmamasdan ng sigawan at sigaw. Para silang nasa isang primitive tribe. Dito, ang tunay na human nature ang nakikita. Pero nanatiling kalmado si Yehan. Wala siyang kinalaman sa buhay at kamatayan ng iba. Ang iniintindi niya ay si Emperor Liao na nadakip bilang exile. Lalabas kaya siya? Kailan? Big villain, nakakatakot dito. Dati ay interesado si Xiaoli, pero ngayon, nakikita ang dugo at mga naputol na bahagi ng katawan, nahirapan siyang mag-adjust. Ang malupit na pagpatay dito ay nagpapakita lang na ang malakas ay iginagalang. Hindi ba ganoon din ang mundo sa labas? Sabi ni Yehan. Big villain, aalis tayo. Mahigpit na hawak ni Xiaoli ang kamay ni Yehan. Hindi, may gagawin pa ako dito. Pinarating ni Yehan ang 5 battle platforms. May isang exile sa bawat platform at ang kalaban nila ay mga bisita sa Death Arena. Pwede silang patayin basta magbayad ng fee. Ito rin ay isang disguised life and death struggle. Dito, makikita ang thrill ng pagpatay at oportunidad para pasiglahin ang sariling lakas. Hindi kailangan mag-alala sa consequences, walang maghihiganti. Lumipas ang higit kalahating oras. Patay na ang 5 exile sa 5 platforms. Malupit ang kamatayan, may naputol na kamay at paa, walang buo na bangkay. Pagkatapos nito, may 5 bakal na cages na dinala, puno ng mga malulupit na exiles. Ang Death Arena ay walang pakialam sa buhay ng mga exiles, ang importante ay kung magkano ang kikitain nila mula sa kanila. Habang ipinapadala ang mga bagong exiles, mas malakas ang sigawan. Ang 5 exiles sa bakal na cages ay parang prey sa mata ng lahat. Alam nyo ang rules ng Death Arena. Ang 5 exiles na ito ay 9 Tribulations Demon Lords. Ang bawat isa ay nagkakahalaga ng 50,000 Demon Stones. Kung mapapatay ninyo sila, ibabalik ko ang 50,000 Demon Stones. Kung hindi, mananatili ito sa akin.